Paano natin maigagalang ang ating Poong Jesus Nazareno kung hindi mo maibibigay ang paggalang sa kanyang ina? Nangangahulugan na ang kauna-unahang bagay na tanda ng paggalang at pag-ibig sa Poong Jesus Nazareno ay dapat na makita at sumagisag at dapat na magkaroon ng kaganapan mismo sa pagmamahal natin kay Maria. Kaya naman, siguro ganun na lamang po ang ating pintakasi. Ganun na lamang po ang ating pagmamahal kay Maria. Bakit po? Kung hindi mo minamahal ang ina, paano mo mamahalin ang anak? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babaeng nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang mga minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatadhan ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila irito ang isang espongha, kinabit sa sanga at isopa at idiniin sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Inuyak ko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nung araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hinilang nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga pinakos sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang pinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kailan lamang po tayo po ay nagdiwang ng Mother's Day. Parang napakaganda pong isipin ang maraming karanasan po natin sa ating mga ina. Para sa akin, ang ina po ang siyang masasabi po nating tunay na nagpahayag at tunay na nagbahagi kung ano talaga ang tunay na pag-ibig. Kaya naman, the way I see it, when I remember nanay and ina or mother, the best definition of it actually is love, ang pagmamahal ng isang ina. Ave Maria. Ngayong araw po mga kapatid, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria, ang ina ng sambayanan. Actually, kapag sa translation po ng English, Mary, the Mother of the Church. Pero sa Tagalog, mas makikita po natin at mas nararamdaman natin ang tunay na kahulugan ng sinasabing kapiestahan. Maria, ina ng sambayanan. Bagamat ang ating pong kapistahan ay bago lamang po, kailan lamang po ito pinahayag ni Pope Francis noong Pebrero 11, 2018. At sinabing si Maria ang tunay na ina ng simbahan o sambayanan. At kapag tinignan po natin, hindi lamang po ito bukod tangi doon sa
pagpapahayag ng Santo Papa, Papa Francisco, kundi ito rin po ay mayroong kasaysayan. Maraming beses po, kapag tinignan po natin si Pope Benedict XIV in 1748, pinahayag niya na si Maria ay ina ng sambayanan. Matapos po ito, in 1885, pinahayag din po ng ating pong butihing Papa at ang kanyang pagkasabi ay ito, siya rin mismo ang ina ng simbahan. Kahit sa madalit sabi, ito pong ating pong title na ibinigay kay Maria ay pinagyaman na halos ng Vatican II. Kaya ipinakita po sa atin na ito po November 21, 1964, na sinabi ni Pope Paul VI na ang wika niya, si Maria ang ina ng simbahan. Kung ganon mga kapatid, makasaysayan po pala ang titulong ibinigay po natin sa ating mahal na ina. Kaya naman masasabi po natin, si Maria ay hindi lamang po nating ina, kundi dumaan po siya sa maraming proseso, sa maraming pagkakataon, kung kaya't naging karapat dapat siya dito po sa title na ibinigay sa kanya. Alam niyo po, sa prepasyo po ng Mahal na Birhen sa ating pong misa, meron pong mga sinasabi. Una sa lahat, si Maria ang ina ng Diyos. Kaya naman karapat dapat po nating pagpitagan dahil si Maria ang siyang nagluwal, si Maria ang nag-alaga, si Maria ang pumanday at nagpakita ng tunay na pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus, kung kaya tinatawag natin siyang Mary, Mother of God. At sa yugto po ng ating ebanghelyo, ano po ang sinasabi? Dito po pinakita po sa atin at ang sabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula roon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ay ibig po sabihin, si Maria ay hindi na lamang po isang ina at ina ng Diyos, kundi si Maria ay ina ng mga disipulo, ng mga alagad. At ngayon, mas makita po natin na ang mga alagad na ito ay nagpakita ng kanilang pagmamahal kay Maria na sumasagisag kung papaano tinanggap ni Juan o ang tinatawag nating beloved ang pag-ibig niya kay Maria. Kaya masasabi po natin, si Maria ngayon ay hindi na lamang ina ng mga disipulo, kundi ina ng lahat ng mga tagasunod kay Kristo. At kapag binapo natin at lalong pinagyaman, si Maria rin po ang tinatawag nating pattern of our prayers. Bakit ko po sinabi po ito? Kasi nung Pentecostes, kahapon po, naroon po si Maria. Nakikiisa siya sa panalangin at sa kanyang panalangin, naroon siya sa mga alagad. At dito ay siniwalat at ibinigay sa kanila ang tinatawag na Espiritu ng Diyos. Kaya naman tulad ni Maria na nanalangin, tulad ni Maria na talagang ibinigay ang kanyang buong buhay sa pagsunod sa Diyos, naganap at ngayon si Maria ang ating huwaran sa ating panalangin. Ikaapat, si Maria ang tinatawag po nating intercessor. Siya po ang tagapamagitan, siya po ang tagapanalangin. Bakit po? Kasi nag-i-embody po siya ng tinatawag nating ating kalagayan pagdating ng takdang panahon. At yan ay walang iba kung hindi ang resurrection. Body and soul. At ngayon, narito po ang pagiging huwaran ni Maria at siya mismo ang siyang magdadala sa atin kung ano ang ating hantungan. Walang iba kundi ang makasama ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag pinag-usapan po natin ng Pentecostes, o ang pagpanaog ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang siyang gitna o center ng simbahan. At ngayon ay pinakikita po sa atin na si Maria ang tagapagpahayag at naging saksi sa bagay na ito. Kaya ngayon tayo po ay sinusugo, tayo ay pinapadala. Bakit po?
Dahil pinagkalooban po tayo ng banal na Espiritu at ngayon sa tulong at panalangin ni Maria, magagampanan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ang Magnificat, ang papuri, ang lahat ng mga panalangin natin kay Maria ay sumasagisag lamang ng tunay na pagsunod ni Maria at tunay na pagkilala ni Maria sa nagsugo at higit sa lahat sa Amang may likha. Mula sa isang kasalanang Eva na nagsabing nagkaroon ng tinatawag na kasalanan, narito si Maria. At si Maria ngayon ang nagbibigay ng pag-asa at nagbukas ng pintuan upang maganap ang tinatawag nating kaligtasan. Sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, tayo po ay maaring makatugon sa pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ganong kahalaga ba si Maria? Paano natin maigagalang ang ating Poong Jesus Nazareno kung hindi mo maibibigay ang paggalang sa kanyang ina? Nangangahulugan na ang kauna-unahang bagay na tanda ng paggalang at pag-ibig sa Poong Jesus Nazareno ay dapat na makita at sumagisag at dapat na magkaroon ng kaganapan mismo sa pagmamahal natin kay Maria. Kaya naman, siguro ganun na lamang po ang ating pintakasi. Ganun na lamang po ang ating pagmamahal kay Maria. Bakit po? Kung hindi mo minamahal ang ina, paano mo mamahalin ang anak? Kaya sa araw pong ito, tayo ngayon ay inaanyayahan. Halina mga kapatid, mahalin natin sa Maria at tignan natin si Maria bilang isang huwaran ng sa gayon. Masunod natin ang kalooban ng Diyos at tayo mismo sa sarili natin, masabi natin, opo, maganap sa akin ang iyong sinabi. Kaya sa araw pong ito, sa pagdiriwang po natin ng Mary o Maria, ina ng sambayanan, tayo ngayon ay nagagalak. Tayo ngayon ay nagpupuri at hari nawa sa misang ito, maganap din natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria. Maria, ang ina ng sambayanan. Amen.